Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, no? Sa saan mang panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Grabe talaga tong admin ni BBM. Kinuha po yung 90 billion na budget ng PhilHealth. Tapos, uutang po sa World Bank. Ang paggagamitan po, yung health, no? O very particular po, ang paggagamitan nito ay health system resilience. Ang dami pong sablay nitong panyanyari na to, no? May pera tayo, sabi daw, may pera tayo para sa gagamitin para sa health ng mga Pilipino, kalusugan ng mga Pilipino. Galing sa mga Pilipino yung pondo na ito. Tapos nakita ng pamahalaan sa pangunguna ng ating magaling na pangulo at ni Recto, kunin natin yan kasi may mga unprogrammed funds tayo. Pero uutang tayo, nagagamitin sa health. Parang ang sarap nating iuntog yung, para nating inuuntog talaga yung sarili natin, no? Tapos wala pong pumapalag sa lahat, no? Kakampi ang Senado, kakampi ang Kongreso. Kaya talaga po, mga kababayan, talaga ang iboto po natin kasi tignan niyo po yung mga admin. Wala po naman silang balak na tutulan lahat yan. Panay po, pro-admin na yung nagawa lang nila dati. No? Kinuha sa PhilHealth, tapos uutang tayo sa dinala kung saan, unprogram. Tapos uutang tayo sa World Bank na babayaran natin ng napakahabang panahon para gamitin sa health. Kaya pwedeng shortcutin natin, kinuha natin, yun ang ginamit nyo, sobra pa. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Mga kapatid, eto po, next year, darating po ang isang araw na may kapangyarihan tayo. No? Alam nyo po, kahit pagbali-balentongin nyo, hindi po inyo yan eh. Yung mga sasabihin, mamili tayo na magagaling. Yan po yung gustong sabihin sa inyo. Pero sino po ba? Ano ba sukatan nyo na magaling? Na kandidato na iboboto nyo? Ako kasi, ang sukatan ko na magaling, yung kumampi ka sa magaling. Magaling ka. Pero kahit gaano ka perceive na magaling, kinampihan mo yung alam na nga ng lahat ng tao. No? Alam na nga ng lahat ng tao na panay pandurugas ng mga ginagawa, kumampi ka pa rin. Kumampi ka pa rin dito sa grupo na pinamumunuan ni Marcos, Araneta, Romualdez, Co. Etong grupo na to na kumukontrol sa budget o sa yaman, hindi, budget lang pala. Budget ng Pilipinas. Yan pa rin ang kakampihan mo. Asan ka magaling? O, magaling ka sa gulang, no? Magaling sa gulang. Magulang ka masyado. Alam niyo po, kung ako po ay pagbibigyan ninyo, hindi po ako tatakbo. Pagbibigyan niyo po yung katwiran ko, eto po yun, no? Lahat po na naging malapit, o ang una nyong hindi dapat iboto, lahat po ng dikit noon kay Pangulong Duterte. Kasi, imaginein po ninyo, kung sila ay, nung kapanahunan ni Pangulong Duterte, kalakasan, o nasa power pa si Pangulong Duterte, imagine niyo po kung kinontra nila si Tatay Digong, sana sila pupulutin ngayon. Baka tinatakbuhan na lang nitong mga senador na to, na tumatakbong senador ngayon under the administration of PBBM. Baka tinatakbuhan na lang yan ay mga party list na lang din. Bakit? Yan yung nangyari sa mga, o kaya local na lang. Hindi na po tatakbo yan na national government. Bakit? O national position. Kasi lahat ng mga bumangga kay Pangulong Duterte, pang party list at pan local na lang. Hindi ko po minamaliit yung local at local at saka yung party list. Kaya lang dati silang senador, dati silang pang presidente. Pero dahil bumangga sila sa very popular na pangulo, durug-durug po sila. Sino po yung sinasabi natin? Si Lenny, halimbawa, pang mayor na lang ngayon ng Naga City. Si De Lima, dating senador, dating DOJ secretary. No? Hindi po yan yung katulad ngayon ni Gerber na pumuporma pa lang na parang De Lima. Totoo po ito na De Lima to. Totoong DOJ, totoong naging senador. Imagine niyo po yung mga pangalang lumapit sa presidente natin. Para maiba lang po yung mga pag-iisip nyo. Kasi hanggang ngayon,
iboto yung mga tamang kandidato. Sino po ba ang tamang kandidato? Yung mga kandidato ni si Marroas pa. O, kita natin yung mga active natatakbo ng national election katulad ni Kiko. Wala pong kakainin yan. Si Shell Jokno nga naniguro na Party list na lang siya. Hindi ko alam kung tuloy pa rin yun. Imaginein po nyo to. No? Real talk po to. Ano kaya nangyari? Makakatakbo kaya si Camille ngayon? O naging senador kaya si Mark Villar kung hindi dumikit yung mga Villar kay Duterte? Kahit na po ano sabihin nyo, hindi si Duterte, hindi si Villar, kundi si Duterte ang same din. Di ba? O yan, Villar. Sa tingin ba ninyo kung kumontra yung si Cayetano, mga Cayetano, at hindi sila lumapit sa Duterte, meron pa bang tatakbong senador ngayon na Cayetano? Baka pati si 10K hindi nanalo kung kumontra siya. No? Sa tingin nyo ba si Tolentino mananalo? Natalo na yan. Proven natin na natalo yan. O si Gordon pa, iba na rin. O yan po yung halimbawa Yung Tulfo ba sa tingin ninyo? Mananalo ba si Rapi Tulfo kung tinuloy-tuloy niya yung badat niya kay Duterte? Buhay pa ba yung mga pangalan Tulfo na ngayon ay namamayagpag sa survey? Si Erwin tsaka si Bitag. Si Bitag na naririnig ko na. Ang hininga mo. Malapit ka na naming Akala mo nagdadrama. Kung tinuloy-tuloy ba ni Rafi Tulfo yung atake? Nag-awat lang yan Nung paalala ko lang po, nung panahon ni Digong na kumampi siya sa ABS-CBN at nanawagan tayo na i-boycott. Siyempre, hindi na po panahon ni Digong ngayon. Tapos na po yung pagiging presidente niya. Di ba? Pero imaginein po ninyo, yung nangyari kay Rapi Tulfo, 100,000 a day ang nababawa sa kanya ng mga subscriber nung bumangga siya. Tapos nag-sorry, nakalimutan na natin dahil hindi na uli umatake. Nanalo. Pangalawa yata o pangatlo. Pati ngayon yung mga kapatid niya. Si Erwin Tulfo ba, bumanat ba sa mga Duterte yan? Dinikit nila talaga yung kanilang yung kanilang mga sarili. Papakita ko po sa inyo, real talk po tayo rito. Tolentino, talo yan. Dinikit yung sarili sa Duterte, nanalo. Marami po ngayon. Yung wala na po sa power, si Pangulong Duterte, yung dinidikdik po. Sa tingin nyo ba yung Tito Soto at yung Lacson, kung bumira yan sa kapanahunan ni Duterte? O si Pacquiao? Si Pacquiao late na lang. Actually, si Pacquiao, member pa ng PDP yan. Di ba? Presidente pa. Presidente pa siya, no? Siya pa yung ginawang presidente ng PDP. Tsaka na lang bumaliktad yan nung panahon na nung mag-eleksyon na dahil gusto magpresidente, sa feeling niya, ang gagawing presidente ng PDP si Sara Duterte. Hindi po, maging makatotohanan po tayo. Wala na pong power yung mga Duterte ngayon. Kung may power ba, sa tingin nyo ba, kaya nila si BP Inday? Gagawin ba nila kay BP Inday yung pamamahiya nila? Kung may power pa yung mga Duterte? Yan po ang katotohanan. Totoo po itong mga sinasabi ko. Hindi po nila nilabanan yung mga Duterte. Nung panahon ng talagang yung malakas na malakas pa si Pangulong Duterte. In fact, dumikit yung mga yan. Dinikit nila yung mga pangalan nila. Ngayon, nung wala na pong power, nung panahon na dinidikdik po ng powers that be, yung nasa kapangyarihan po, dinidikdik sila ngayon. Lahat po ng Duterte. No? Ano na po ang ginagawa nila? Ano po ang ginawa ng mga pangalang binanggit ko? Nung panahon na ginigipit, nung panahon, dito nyo po makikilala talaga kung sino yung mga tunay na kaibigan nyo Hindi po nila direktan lumaban. Wala pong direktan lumaban dyan nung height ng power ni Pangulong Duterte. Tingnan nyo po yung mga direktang lumaban. Si Gordon, sila Frank Drilon, eto sila De Lima, si Leni Robredo, wala na. Hindi makatakbo ng national level Ngayon po, boboto na naman sila. Ang kampanya naman nila ngayon. Kalimutan nyo na naging malapit kami kay Duterte. Ganun ba gusto nyo sabihin? Kalimutan nyo na dumikit kami kay Duterte. Boto nyo uli kami dahil kami ay matagal ng senador. Ang pangalan kami may karanasan na bilang senador, mga Cayetano. Kami, mga Villar, matagal ng
pangalan ng mga senador. Pacquiao, 8th Division World Champion ako. Bihinay kami. Iboto nyo kami. Tolentino ako. Magaling akong tao. Tito Soto kami, tsaka Lacson. Subok na matatag, subok na matibay. Briggs and Stratton. Alam niyo po, bigay ako ng bigay ng katwiran sa inyo bakit hindi dapat iboto yung mga yan. At ito po ang pinakamalupit na tingin ko. Yung tulpo kami. Pasalamat kayo, hindi kayo kaya kayo nakasurvive yung tulpo. Muntik na kayo. Nag-awat lang kayo ng atake kay Tatay Digong. Ngayon, may chance po kayo. May chance po sila dahil madikit naman sila. Yung Villar naman, madikit naman yan kay Tatay Digong. Si Tolentino nga, vice president pa ng PDP, di ba? Si Pacquiao, pwedeng-pwede. Taga Mindanao, pwedeng-pwedeng bumalik. Si Lacson at si Soto, talagang pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede yung piliin ang mga Duterte ngayon. Ngayong panahon na sila ay dinidikdik, ngayong panahon na kinakailangan nila ng mga kakampi, pwedeng-pwede, yayakapin kayo ng mga Duterte. Naghahanap sila ng kakampi ngayon. Nung panahon na malakas sila, kadikit kayo lahat. Yung mga binanggit kong mga apelyido, dikit, pinagtatanggol nyo pa. Kaya kayo sumikat din. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman